Hello mga kasisid, and yun, medyo matagal na tayo hindi nakapaggawa ng ating vlog. So for this video mga kasisid, kukuha po tayo ng basic training which is full course dito sa CTEC Training Center. Dito lang po yan sa Calao, dito sa Manila. So ayun na nga mga kasisid, ano nga ba ang latest ngayon 2023 kapag kukuha po tayo ng full course na basic training. So ayun, let's go. Pag-uusapan po natin yan ngayon. So mga kasisid, let's go! At yun na nga mga kasisid, basic training tayo, full course. So yung basic training nga pala ng full course sa ngayon sa CTEC Training Center, nasa 5,000 pesos na po siya. So ewan ko lang po sa ibang training center kung magkano na po ang basic training nila na full course. At pinapaalala lang po sa mga kapatid nating marino, mga kasisid natin dyan, na pag kukuha po tayo ng training, make sure po lagi na accredited po siya ng marina. So yun po yung isusure natin lagi, okay? At saka ganun pa rin po, 7 days pa rin yung training. Bali 6 days po yung theory, at saka yung last day po is yung practicum. Doon po sa Cavite gaganapin yung practicum sa Tansa. So sa araw po ng theory, so 4 na courses po yung basic training ng bago po yung practicum, so which is the EPA or the elementary first aid. Pangalawa yung personal safety and social responsibility, and yung pangatlo is yung personal survival technique, and then yung fire prevention and fire fighting. So yun po yung 4 na courses pag kumukuha po tayo ng basic training na full course bago po tayo mag-practicum. At mga kasisid, sa babayaran po natin na 5,000 pesos, meron na po yung free training shirt, yung t-shirt po ng CTEC. Yun, may libre po siyang isang t-shirt. So yun po yung gagamitin kapag tayo ng training sa CTEC. And then meron po siyang free lunch. Yun, may isang free meal po siya kapag tayo nagte-training sa CTEC. So kasama po yun sa 5,000 na binayaran natin. Take note nga pala mga kasisid, yung registration form po natin, kapag nagte-training tayo or attend tayo ng klase, dalhin po natin yan araw-araw kapag tayo pumapasok sa klase or sa training. Kasi may mga instructor po ng CTEC na napaka-stricto po. So yung iba kong classmate na hindi dala yung registration form nila, so pinapakuha talaga nila ng copy doon sa baba or sa sa opisina or doon sa kung saan tayo nagre-registered ng training. So napaka importante po na dalhin po natin araw-araw yung ating registration form kapag tayo nagte-training. Pagkatapos sa practicum naman mga kasisid, during practicum, so kailanganin doon is yung Crocs type na shoes. So yun lang po yung inaalaw nila sa kapag nagpa-practicum. Tsaka yung swimming trunks po, yung leggings na pang swimming, tsaka yung rash guard, yung dry fit na yung pang swimming trunks. Yun lang po yung inaalaw ng mga instructor doon kapag tayo po ay nasa practicum na. At yun nga mga kasisid, during po ng practicum, a day ng practicum, sasabihin naman ng mga instructor yan kung anong oras kayo magre-report doon sa training center. So but normally before 5 o'clock andun na dapat sa training center yung mga trainee, kasi maaga pang aalis yung van or bus na sasakyan papunta doon sa training site or doon sa Tansa, Cavite. So normally doon po yung magpa-practicum. So dapat before 5 o'clock andun na tayo sa training center. So sa day ng practicum naman, doon sa site, meron naman po tayong free meal, yung lunch natin. So sa mga gusto namang magbaon, pwede naman po yun. So ako nga nagbaon ako ng cup noodles tsaka yung tinapay.
So sa mga gusto namang magbaon, okay lang kasi parang ano naman, baka hindi kasya sa inyo yung free meal doon, so much better na magbaon na rin kayo kahit yung mga pang snack nyo, so pwede naman po yun, so wala naman problema. So merong free hot water naman sila doon, so pwede ko magbaon ng kahit mga cup noodles. So ayun, take note nga pala mga kasisid, sa may mga medical history dyan, or baka may mga high blood kayo or mga afraid of heights, pwede po kayong magsabi sa instructor doon sa site na may ganito kayong kondisyon. So baka ay mabigyan kayo ng alternate na training or practicum na gagawin niyo para lang matapos ang inyong training. So much better pa rin po na safety tayo, or magsabi pa tayo kung anong mga kondisyon natin pagdating sa mga, syempre actual po talaga na nag-ano tayo ng firefighting doon, tapos tatalon tayo. So much better na magsabi po tayo kung ano yung mga medical history natin. Mas importante po yun, so para maging safe din po para sa mga kukuha ng training. And so ayun na po yung mga kasisid, yun lang po yung as of my experience, yun lang po yung na-experience ko sa pagkuha ngayon ng BT full course or basic training na full course. So I hope na kahit konti medyo nakabigay ako ng konting tips or idea sa pagkukuha po ng basic training na full course. So maraming salamat po, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, so subscribe na po, and then don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa mga video na ating i-upload. So by the way mga kasisid, yun nga, shoutout nga pala sa aking batch, so batch 121A, yan po, shoutout sa inyo lahat mga classmates, so shoutout sa inyo. And then yun, maraming salamat sa mga kasisid na tumututok dito sa aking channel. So guys, ciao!